So meron po muna akong maiksing kwento. Meron pong dalawang magkaibigan, sila yung nag-uusap. Ngayon ang sabi ng isa, there are just some wounds that can never be healed. Sadyang may mga pagkakasakit, merong mga sugat na hindi gumagaling, sabi niya. Ngayon nagulat siyempre yung kaibigan niya. She was shocked. Kasi alam niya, yung kaibigan niyang ito, maraming mga breakthroughs sa buhay. Tagumpay sa trabaho, nang maayos naman ang pamilya. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit yung kaibigan niya nakapagsalita ng ganito. Nasadyang may mga sugat na hindi kailanman gumagaling. Kasi all she knows, tagumpay itong kaibigan ko ito. How come? Bakit dumating ang time now sa aming pag-uusap? Ito yung kanyang nasabi. Ngayon pa man, yung kanyang kaibigan kasi, of course, maaaring kilala natin na isang tao sa panlabas, especially kung paminsan-minsan lang natin nakakasama. Pero ang Diyos lang naman ang talagang kayang makasama natin sa lahat ng pagkakataon, di ba? We cannot be always with our friends. We cannot always be with our family. Kung tutuusin. Di ba? Malaki yung possibility na tayo malayo sa ating mga mahal sa buhay. Hindi naman natin kasama lagi yung ating kaibigan. So there are things in life ng mga tao na sadyang hindi alam ng iba. Even the closest friend. Pero it's a shock. Na-shock siya. Na sa kabila pa na ng lahat ng nakita ko sa kanya, sa kabila ng mga tagumpay niya sa buhay, meron pa rin pala siyang ganitong klase ng mga saloobin sa kanyang puso. Ngayon yung kaibigan niya ngayon na nagsalita nito, sabi niya, dumarating ang time, of course, dumarating ang time na ang pakiramdam niya, she's not enough. Na hindi ako sapat. Na ito man yung tingin sa akin ng mga kasama ko sa trabaho, ang aking pamilya, ng simbahan, ito yung nararamdaman ko sa sarili ko, I am not enough. No, I am not enough. Hindi lamang yun, paminsan-minsan nararamdaman ko, sabi niya, nagiging pabigat ako sa aking kapwa. This is a beautiful and yet sad realization in life. At yun ang nararamdaman niya by that time. No, pakiramdam ko, pabigat ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Sa kabila ng lahat ng meron ako sa buhay, pero yung nararamdaman ko, I am not enough, I am not sufficient enough, at pabigat ako, burden ako sa maraming tao around me. At maaari, nararanasan natin yun, nararamdaman natin paminsan-minsan. Hindi man lagi, but paminsan-minsan, nararamdaman natin, tinitignan natin ang ating mga sarili sa salamin, am I a burden to someone else? Naibibigay ko ba ng sapat yung dapat na ibinibigay ko sa aking kapwa? Yung ibinibigay ko sa aking pamilya, yung ibinibigay ko sa simbahan, yung ibinibigay ko sa lahat ng mga taong ibinigay ng Diyos na makasama ko in this life. Am I enough? Am I a burden to the people around me? Alam nating lahat, kaya tayong palayain ng Diyos sa anumang klase ng kasalanan. Yes, that's true. At may mga bagay na wala naman talagang imposible sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng tao, kasi naniniwala siya sa Lord. No? Naniniwala sa Diyos. At ito yung paniniwala niya sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat, there is this feeling inside. Inside na one way or the other, nagsho-show up outside. So ang ginawa niya, nagsulat siya ngayon ng nagkaroon siya ng journal. Ang ginawa niya kasi hindi niya maintindihan bakit ganito ang nararamdaman ko sa sarili ko? Bakit yung self-worth ko parang napakababa yata? So gumawa siya ng journal siyempre. Maganda rin yung kahit pa itatago natin, it's a sort of diary or a short paper, isinulat niya ngayon lahat. Yung nararamdaman niya na maaring nagkukulang ako sa mga bagay na ito. Mga bagay na insufficient ako sa mga bagay na ito. Yung mga bagay na pakiramdam ko, dito ako nagkukulang sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. At hindi lamang yun, ang kagandahan, of course, bumalik siya sa panalangin. Sa kanyang very, very close na pakikipag-usap sa ating Panginoon. And of course, that is through prayer and that is through quiet time. Hindi lahat sa atin komportable yung mga kwarto. Maaring meron tayong ka-share sa kwarto. Di ba? Pero I think makakatulong din naman doon yung mga headsets. Even me kasi noon, yung una pong pinundar ko sa pagsa-Saudi, Walkman.
just for me to listen to praise and worship habang nagkakagulo yung mga kasama ko sa kwarto. Kasi po, 5 kami sa kwarto by that time. 5, 6 pa minsan. So, it doesn't matter to me. Kaya ko naman gawin ng paraan. Bumili ako ng Walkman. Hanggang ngayon po, nandiyan pa rin yan. Nakikinig ng praise and worship. And habang nakikinig ako ng mga worship songs, nakikipag-usap ako sa Panginoon. At ganun ang ginawa niya. Ganun ang ginawa niya. Sumulat siya. Ano ba yung mga bagay na nagiging dahilan, maaaring nagiging dahilan kung bakit ako nagkakaganito. At kung bakit ang pakiramdam ko, even though hindi alam ng iba, ang pakiramdam ko, napakababa ng aking sarili. So, nag-ask siya ngayon. Nag-ask siya ng healing from our Lord. Maraming klase ang mga pagkakasakit. Pero hindi kasi lahat ng sakit kayang gamutin ng doktor. Hindi lahat ng sakit kayang gamutin ng mga gamot. There is this kind of sickness na totally different na hindi pwedeng pagalingin ng anumang meron sa mundong ito. But only Jesus can. So, ngayon po pag-uusapan natin yung klase ng sickness, hindi yung binaband-aidan, hindi nilalagyan ng methylate, or I don't know, hindi nilalagyan ng alcohol, kundi itong klase ng pain na for some reason, it's so hard na mag-heal. It takes too much long time para siya ay tuluyang gumaling. Ngayon, isipin po natin to regarding po sa sinabi kong yan. And that is the title of our message for today. Think about this. Sa isang iglap, kaya pong pagalingin ng Panginoon lahat ng klase ng mga sicknesses. Ang ketong, isang salita lang ng Panginoon, tanggal ang ketong. Yung pagkabulag, sa isang iglap. No? Tanggal ang pagkabulag. Yung mga kuba, sa isang iglap. Diba? Tanggal yung pagkakuba. Yung mga ipinanganak na pilay, walang experience sa paglakad, and yet, nung pagaling ng Panginoon, hindi na kinakailangan ng therapy. Imagine, pinanganak silang pilay. Wala silang idea ano yung feeling ng paglalakad. At walang memory yung kanilang mga pilantod na muscles about walking. And yet, nang sabihin ng Panginoon na rise up and walk, kunin mo yung kama, maglakad ka, nagawa ng tao, walang therapy tinatawag doon. Ilang buwan ng therapy para yung tao makalakad ulit. Yun ay kung meron siyang experience sa paglakad at for some reason nawalan lang siya ng kakanyang maglakad. So kapag siya naglalakad ng muli, therapy yun, di ba? Mahabang panahon na therapy. Pero ang Panginoon, hindi kailangan ng therapy. Pagdating sa healing, walang therapy kailangan ng Lord. No? Sa physical na katawan na ito, automatically alam na ng katawan mo, ng laman mong pinagaling ng Panginoon, how to walk. How to function perfectly, katulad ng mga normal na mga tao. Pero you know what? Merong klase ng mga sicknesses, especially yung mga sakit sa puso, hindi yung nagbabara, siyempre. Physical yan. Yung isang klase ng mas malalim na sakit sa puso, hindi yun instantly kung mapapansin ninyo, napapagaling or pinapagaling ng Lord. Right? Yung bigla ka namatayan ng pamilya, sa isang iglap ba? Sumaya ka na. Mangyayari ba siya? Masaya ka na agad in an instant? No. Magluluksa ka talaga for many days. Bigla kang iniwan, you are dumped. Nakakita ng iba. You are dumped bigla sa inyong relationship. Madali bang maka-get over kaagad sa mga ganyang sitwasyon? Sa isang iglap ba, malilimutan mo na siya? At lahat ng mga pinagdaanan ninyo? Ang inyong mga pangarap, bago kanya iniwan, madali bang makalimutan yun? Hindi, di ba? It takes what? Months or years. I think meron sa atin nakakaranas ng ganon, biglang iniwan. At napakasakit nun. I cannot imagine that. But you know, maaring meron sa'yo nakaranas ng ganon. Ikakasal na lang, biglang kinancel. Sa iba, sumama. Iba naman, nasa bahay na nga, mag-asawa na, sumakabilang bahay naman. Is it really that easy na yung sakit sa puso matanggal in an instant? Hindi, di ba? Kung isipin natin, walang imposible sa Diyos. Even yung heartache na ibinunga ng ginawa ng mga taong ito sa iyo, you know, it's not instant ang ginawa ng Panginoon. Hindi instant healing ang ibinigay ng Lord.
Yung nanghinayang ka, lumampas yung pagkakataon mo sa isang trabaho, na-late ka lang ng konti, or biglang meron nangyari emergency sa bahay, kaya na-late ka ng alis, pagdating mo, iba na yung kunuha. Samantalang, ikaw na sana yung kukunin ng tao, ikaw na sana yung mapupunta sa prosesyon na yon, yung sahod sana na yon, sa iyo na eh. Bali pa, bago ka pumunta doon, you're excited kasi, here comes my future. Here comes my future. Makakatulong sa pamilya ko ang sahod na ito, ang trabaho ito. Tapos because of some things na nangyari, maaring na-traffic ka sa EDSA, no, meron nag-breakdown na sasakyan sa harapan mo, hindi ka nakarating ng on time, iba ngayon nakakuha ng trabaho, hindi ikaw. Is it really that instant? Madali siyang... So let's be honest with ourselves. There are some brokenness, there are some sicknesses sa ating buhay, hindi madaling pagalingin. And even the Lord, ulitin ko po, hindi niya ginagawang instant kapag puso ng pinag-uusapan. Kapag broken heart ang pinag-uusapan, hindi po ginagawang instant ng Lord. Napaka-espesyal. Merong ibang kapamaraanan ang ating Panginoon when dealing with broken hearts. When dealing with the loss. Different kinds of losses sa ating mga buhay. Ganun siya, ganun yung way niya ng pagpapakita ng magandang treatment, ng special love sa atin. And still we wonder, Lord, oo nga naman, bakit? Why? Bakit even though isang instant lang kaya mong palitan na ng kasayahan, ng ligaya ang aking nararamdaman, bakit kinakailangan ko pang dumaan sa mahabang panahon na ito? Lord, bakit walang instant pagdating po sa anything regarding sa ating puso at mga isipan? So definitely, meron kasing purpose ang ating Panginoon. At maaaring ngayon, meron tayong pinagdaraan ng ganyan. Di ba, ang isa nga sa mga latest nating mga nararanasan, biglang plano kang tanggalan ng trabaho, biglang plano kang hatiin yung sahod mo. Yan tendency natin, magpanic, di ba? Magpanic. Yung bang in an instant naman, Lord, pwede po bang pakalmahin niyo ang puso ko, ang isip ko, magkaroon ako ng peace of mind, mawala ito ngayon, Lord, even though nandun pa rin ako sa kalagayan na yan. Pero why? Bakit hindi pa? Kasi ito yung mga bagay na pinaglalaanan ng Diyos ng maraming panahon. Maraming panahon at maraming lakas mula sa Kanya. Maraming oras mula sa Kanya. Iba na talaga kapag puso ang pinag-uusapan. Iba yung sakit ng katawan, sandali lang, tanggal niya, ipahinga mo lang, right? Pero yung sakit sa puso, yung sakit sa isip, matagal po talagang proseso ng bagay na yan. So, our Lord, siya ay healer. Pero kinakailangan po matutunan natin lumampas sa physical yung pagiging healer ng ating Panginoon. Yung mga regrets. Definitely, I believe, maaaring lahat tayo may mga regrets in life. Mga bagay na, sana hindi kasi nangyari yan eh. Diba? Kailangan bang mangyari kasi? Bakit nangyari siya? It's either tayo ang may sala o maaaring kasama tayo sa mga naging biktima ng pagkakasala or kamalian ng iba. At nasasabi natin minsan yan, kung yung kapatid ko lang nag-igi sa pag-aaral, di sana nag-aaral din ako, nakatapos pa ako. Kaso, ayan, no? Nagkasakit pa si nanay, si tatay nang hina na rin, hindi na siya makapag-aaral. Sino ang nagpapaaral sa kanya? Kami, ako. Kung kapatid ko sana umayos ng kanyang buhay, no? Hindi winaldas yung pagkakataon niya habang siya'y bata pa, di sana yung buhay ko rin maayos. Hindi ganito. Those things, naglilinger yan, di ba? Around sa ating mga puso at isipan. Naglilinger siya. Yung mga mistakes na nagagawa natin, kasi totoo yun eh, ang tao talaga habang bata pa, talagang ang laki-laki ng tendency makagawa ng many mistakes. Na nung mga panahon na yung ginagawa niya yung mga mistakes na yun, hindi niya naiintindihang mali yung ginagawa niya. He or she has all the reasons in the world para sabing, tama po itong ginagawa ko, hindi nyo naiintindihan. Pero one day, in this person's life, kapag binaliktanawan niya ang bagay na yon, dapat pala nakinig ako kay mama. Dapat pala nakinig ako kay papa. This is sana okay na okay. As per the plan, ang buhay ko ngayon. At this is sana walang batang naapektuhan. Walang mga tao around me naapektuhan ng aking mga maling desisyon noong mga unang panahon. Ayan, maglilinger-linger siya. Di ba? Yun ang hirap. Sabi nga po, di ba?
Actually, it's from Benjamin Franklin. Sabi niya, an idle mind is the devil's workshop. Pag hindi po si Kristo kasi ang laman ng ating puso't isipan, iba po ang lalagay dyan. Lalo na ang isip na ito. Imbis na tayo mag-quiet time, no, na nakikipag-usap sa Panginoon, minsan we are quiet, but it is not really quiet time for the Lord. It is what? Self-pity time, regret time. Ang kalaban, pag nakita yan, walang gagawin ng kalaban, kundi lalo pang palalamin yung sugat, yung sakit na nararamdaman natin sa ating puso't isipan. Yan, kita mo? Sabi ko sa'yo Yung bang siya naman na nagbunsod nung araw, sinunod mo lang siya. Pero pag ito na, nagkawindang-windang nating buhay dahil sa pagsunod natin sa kagustuhan ng kalaban, bandang huli tayo rin pong susisihin yan. Igi-guilt trip tayo ng kalaban, huwag ka na kasing umarte. Dapat nag-artista ka lang kaysa mag-born again ka. Dapat nag-artista ka lang, galing mong umarte kasi. No? Ito ang famas for you. Ganun po kasi ang kalaban. Bubulungan tayo ng mga bagay na mukhang maganda, na kung wala tayong wisdom from the Lord, maganda ang tingin natin. Pero pag kumagat tayo dun sa mukhang maganda na yun, which is actually hindi naman maganda, kundi makakasira ng relationships, makakasira ng sarili. Pag sunod tayo dyan, of course, later on, yun din ang gagamitin niya against us. Malayong-malayo sa ginagawa ng ating Panginoon sa atin. So, all those broken heart, all those things na naging reason for us na magkaroon tayo ng broken heart, nagkaroon sa atin ngayon ng puro regrets, puro pagbabalik, alaala, it will push us down. It will push us down further. Sa panahon ngayon, kung mapapansin po natin, di ba? Ang mundo po hindi umiigi. Yung pong disease, yung sickness ng mundo, hindi po gumagaling, lalong lumalala. At yun po ang sinabi sa Book Timothy, in the last days, sa mga huling panahon, at parte po tayo ng last days, lahat daw ng taong masama, lalong magpapakasama. At hindi lamang yun, kung babasahin po ninyo, sa mga panahon na yun, ito yung klase ng sicknesses, diseases na meron ang mundo ngayon at sa mga susunod na panahon. It will be parents against their children. It will be children against their parents. It will be brothers against their brothers, sisters against their sisters, brothers against sisters, sisters against brothers. At hindi lamang yun kung babasahin po natin yung passage niyo sa Book of Timothy. Ang isang part doon na talagang kinalungkot ko, and it's happening now and it will happen more in a very, very high degree. Yung pong ang sabi po doon, and the love of many will grow cold. Now look at the world around us. Meron na tayong mga regrets in life. Meron na mga bagay na hindi natin kayang baguhin, kundi we must face it. Ano man yung mga naging bunga ng lahat ng ginawa natin ng araw, we are facing it now. Diba? For a long, long time. Kasi ganoon naman, di ba, parang U-turn. Kapag nag-segue ka sa buhay, ang hirap nang maghanap ng U-turn. Napakalayo. Aabutin ka. Magkakaligaw-ligaw ka sa streets. Nagbibigay ang Panginoon, di ba, ng Bible, ng guide sa buhay. Pag medyo lumabas ka sa Biblia, lumabas ka sa GPS, kung saan nag-eksperimento, nakita natin, imbis na let's say, sandali ka lang nakarating sa pupuntahan mo, nadagdagan niya mga oras, sa mga minuto, di ba? Ganun din in life. Kapag nagkamali po tayo ng U-turn, o ng kaliwa or kanan, lagot. Ay, dito tayo, mapapabilis tayo dito. Yung pala, hindi. Patibong lang pala ng kalaban yun. Lalong lumayo, lalo mong hirap na hirap kang abutin yung mga pangarap. Yung mga plano mo sa buhay, ayan na, biglang lumabo na naman. Di ba? Sa mundo po ngayon, pansinin ninyo ang media. Pansinin ninyo lahat ng napapanood ninyo. Kasi I know lots of you mahilig manood sa social media, TikToks man niya, Instagram man yan. Binabantayan ninyong lahat yan, I know. Tingnan nyo yung mismong mga ginagawa ng mga tao nowadays. At ito yung malaking klase ng disease. Nakakain sa buong mundo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang tao na nagde-decide kung lalaki siya or babae.
Ngayon may nagsabi, okay, pag sinabi mo pala sa akin lalaki ka, even though babae ka, lalaki ka na talaga. So, ibig sabihin pala, pag sinabi kong aso na ako talaga. O ano ako, washing machine. No, I am a washing machine. Kasi ang tao ngayon, ganun. Ako magsasabi sa iyo kung lalaki ako o babae, o kung ano man ako. Meron pong namumuong tumor. Actually, buo na siya eh. Ang hinihintay na lang yung pagsabog ng tumor na ito. At yun yung sinasabi sa Bible. There will be more heartaches to come. At yung buong generation natin ngayon, yung mga bata po na supposedly inaalagaan natin, pero kinakailangan natin lumayo para sila may makain. Kung hindi po natin sila babantayan, even though meron distansya, lalaki sila sa isang mundo na kung saan yung Sodom at Gomorrah, yun ang kanilang magigisnan. The world is so dirty now. So any heartaches that we have, madadagdagan pa. Especially kung ang nakasalalay na iyang buhay, yung morality ng ating mga anak. So, sabi nga nila, how can you mend a broken heart? Sabi nga nila, kapag may lamat na, yun na yun. Hindi na maibabalik yan sa original. Pero hindi po ba nabanggit ko sa inyo, ang Diyos bang pinatutungkulan mo o tao? Kung tao, yes. Kapag may lamat na, may lamat na. Pero sa Lord po kasi hindi. Remember, potter siya, di ba? The Lord is our potter and we are the clay. Yung taong nagkalamat na between you and that person, bahala ang potter doon. He can make that person, your relationship, whole again. Because God is the potter and we are the clay. At meron siyang karapangyarihan ano man ang gagawin niya sa clay which is you and the other clay which is the other person. Sa ating Panginoon po, kapag siya ang gumawa, nagbalik sa isang relasyon, there's no such thing as lamat or impurity. All we have to do is what? Magsuko. Isuko natin yung ating intellect sa Diyos. Isuko natin yung ating common sense sa Diyos. Isuko natin yung ating mga pinag-aralan sa Diyos. Isuko natin yung mga natutunan natin sa buhay na ito sa Diyos. Kayang-kaya ng Diyos pagalingin, amend ang lahat. Even the broken hearts na meron tayo sa ngayon. So anong patunay natin? Of course, yung paborito po nating verse. Ito yung kauna-una nag-scripture reading ng ating Panginoon. Nag-scripture reading po. Kaya noong araw meron tayong scripture reading, di ba? Yung pong ministry na yun, ang Lord munang gumawa nun noong araw. Ayan, mababasa po natin sa Luke chapter 4, 18 and 19. Ang sabi muna ng Panginoon, "The Spirit of the Lord is upon me." O, nagulong ngayon lahat yung mga Pharisee, siyempre. Kasi nandun sila sa sinagoga by that time. For the first time, kung ano ng Panginoon yung scripture, binuksan niya, at talagang antimano, natagpuan, or yung mismong purpose ng Lord sa kanyang pagkakabukas, ay kanya nakita. And that is the prophecy sa aklat ng Lucas. "The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor." So una po, anong unang ministry ng Panginoon? To preach the gospel to the poor. Yung pong poor doon, hindi lamang poor na mahihirap, na walang pera, isang kahig, isang tuka, kundi mga poor in spirits. Marami pong mayayaman, multi-billionaire, but they are really, really poor in their spirit. At doon naaawa talaga ang Panginoon. Napansin niyo po ba, hindi na millionaire ang pinag-usapan natin ngayon, billionaires na. Naglalaban na ngayon si Elon Musk, diba? Saka si Jeff Bezos sa $200 billion na yaman nila. There's no such thing before. But nakikita po natin how people nowadays can amass. They can amass this kind of wealth. These are signs of the years to come ng pagbabalik ng ating Panginoon. Even in this country, sa kabila ng lahat na ang morality ng tao nagde-decline, anong pamalit nila? Nagtatayo sila ng matataas na mga gusali. Hindi matapagtatakpan ng matataas na gusali yung moral decline, yung kababaan ng morality ng mga tao. Pero that is what people are doing now. Ginadjudge ng bansa ang kapabansa depende sa dami ng matataas na building, depende sa dami ng pera, sa dami ng millionaires or billionaires sa mga bansang iyon. Yun yung mundong ginagalawan natin. Money, money, money. The God of this world ang kanilang sinusunod. The God of this world. So yung poor in spirit and poor
materially, yan muna ang inunan ng Panginoon. So, number 1, to preach the gospel to the poor. At hindi lamang yon. Ito po yung mga ministries na sunod-sunod na ginawa ng ating Panginoon. For them and of course, for us. Especially. Hindi lamang yun, sabi niya, He anointed me to heal the broken-hearted. Ang broken-hearted po, walang mayaman, walang mahirap na hindi kasali dyan. Daanaryo ka man or bilyonaryo, you can be a broken-hearted person. Walang naiitsapwera pagdating po sa broken heart. Diba sabi nga po ng mga bilyonaryo, ng mga milyonaryo, hindi ka talaga mapapasaya ng pera. Sasabihin naman ng mga mahihirap, bilyonaryo ka kaya it's so easy for you na sabihin yan. Kami hindi. Pero that is true. That is true. Walang ligtas, walang mayaman o mahirap pagdating po sa broken hearts. So, ang sabi ng Panginoon, I will heal the broken-hearted. Sa mundong napakagulo, especially now, napansin po ba ninyo na habang kampante tayong kumakain, matutulog, magtatrabaho, kumakain, repeat and repeat and repeat, yung itong lugar na ito, napapaligiran tayo ng mga digmaan, while we are enjoying our life, at maraming salamat sa Panginoon, no? There are many people around us dying every day. Matanda, bata, babae, lalaki, maging ng bata. They are dying today, every day. Habang ako nagsasalita, after ng 45 minutes, ilang tao nang namatay. Dahil lamang sa mga wars na nasa paligid natin ngayon. Napapaligiran po tayo ng digmaan, mga kapatid. Nandito tayo sa bansang ito, kung titignan po niyo yung mapa, may gera dito. May gera dito. May gera dito. Sa atin naman sa Asia, ganun din. Nasa kaliwa. Pagdating naman ng Europe, saan? Sa Ukraine. Wala po kayong pupuntang bansa ngayon na hindi apektado ng digmaan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. We can still have the time, the opportunity na mag-post pa sa TikTok, mag-selfie ka pa, mag-post ka pa sa Instagram, mag-post ka pa sa YouTube. These people, they're dying every day. At nabasa ko po ng isang araw, yung mga bata sa isang bansang kung saan meron digmaan, kumakain na po sila ng damo. Humanitarian crisis ang nangyayari po ngayon around the world. And we don't even feel it, right? We don't even feel it, especially if we do not know it. So isama po natin sa ating mga panalangin. No, I believe in my heart we have plenty of times to pray for these people. Kilala man natin sila hindi, believers man o hindi, ipanalangin natin sa Lord. Lord, I am enjoying my life now, regardless of all these broken hearts, yung mga mabibigat na problema ko sa buhay, and yet here I am, enjoying. Pray for those people. Kasi hindi po natin alam kung ano yung nararanasan nila, but definitely, napakahirap at ayaw nating mapunta sa kalagayan nila. So, to heal the broken-hearted, ano pa? Of course, kapag napagaling na ng Panginoon yung iyong basag na puso, syempre, there will be liberty. Kasi hindi po ba held captive tayo ng ating thoughts? Marami pang mga tao hindi makapag-move on sa buhay kasi nakapako sila sa nakaraan. Marami namang iba kung hindi man nakapako, hirap na hirap umusad sa future kasi po merong malaking bato at merong kadenang nasa kanumpaanan, hirap na hirap maglakad towards that great future na isinyer or pinangako ng ating Panginoon. Isipin po natin, baka meron tayong malaking batong kinakaladkad ngayon. Na yun pala ang dahilan kung bakit yung happiness na pinangako ng Panginoon, yung joy, hindi talaga natin nararanasan. Minsan pa naman, di ba, ang ginagawa natin, kumukuha tayo ng pamalit sa tunay na kaligayahan. Halimbawa, hindi mo makuha yun kasi yun ang talagang happiness mo eh. Pag nakarating ako sa ganitong klase ng career, I will be very, very happy. Pag dumarating ang time, hindi nangyayari yun, di ba? Anong ginagawa natin? Kukuha tayo ng mga kuntil-butil na mga pwede maging source of happiness for us. And that is through what? Siyempre, accumulation of things. Kasi po, hindi naman kasi lahat ng kaibigan, totoong kaibigan eh. Di ba, nabanggit ko ng araw, hindi lahat ng Facebook friends mo, friend talaga sila.
Kasi ang tunay na friend, kasama mo, sabay kayong kumakain, nagtatawanan kayo magkakasama, hindi kayo magkakahiwalay. Lagi kayong nag-uusap. Alam niya ang kasaloobin mo, alam mo ang saloobin niya. Yun ang tunay na friends. Hindi mga virtual friends. Doon po tayo doon tayo mag-capitalize. Doon tayo bumuo ng kaibigan sa tunay ng mga taong nakakasama natin. Hindi sa online. Hindi sa online. With due respect po, alam ko, meron sa atin, nagkaroon ng boyfriend, nagkaroon ng girlfriend, nagkaroon ng mapapangasawa through online. It's up to you kung paano po ninyong sisimulang magbuo ng pundasyon sa inyong buhay. But definitely, huwag natin kalilimutan yung mas normal, mas natural na kapamaraanan. How to meet a person. How to know that person. And that is to be together. Parang talagang nagkakaroon ng pagkakakilala. So, liberty to the captives. Matapos tayong pagalingin ng Panginoon sa ating mga biyak na puso, durog na puso, siyempre tayo lalaya. Kasi katulad po sinabi ko kanina, maaaring kala mo malaya ang isang tao, pero yung pala sa kanyang puso, nakakadena siya. Yung pala, nakarehas ang kanyang isip, nakarehas ang kanyang puso. Naalala niyo po ba yung sinabi ni yung daw author or ng Katipunan or what? Si Apple Mabini. Apolinano Mabini. Kaya na lang ikulong ang aking katawan, hindi ang aking puso sa aking bansang Pilipinas. Di ba nakulong kasi siya, pilantod siya, nakakulong siya sa kanyang katawan. Di ba? Utak ng Katipunan, yun po pala yun. I don't know kung nadaanan nyo kasi yung history ng Pilipinas. Hindi ba, Kuya Alan? Yan, dinaanan po kasi namin yan. Siya ang utak ng Katipunan. At yun ang kanyang kalagayan. Ano po siya? Hindi nakakalakad. And yet, sabi niya, hindi ito magiging balakid sa mga dapat kong gawin sa aking bayan, kundi ako'y malaya. Kumbaga, lumampas na siya sa physical niyang kalagayan, kundi ang pinapairal niya ang kanyang kaisipan at ang kanyang puso. Remember Apostle Paul? Bumalik tayo sa mga Bible characters. Hindi ba? Habang nakakulong si Pablo, natigil ba yung gawain ni Paul? Di ba nakakulong si Pablo for many, many times? Sa tuwing nakukulong ba si Pablo, natitigil yung kanyang ministry sa Lord? Never. Never. Nakakulong na yung tao, remember? Nakakulong na siya. At laging nakasalala yung kanyang leeg, laging nasa tabi ng tabak. Ganun ang buhay ni Pablo. Anytime he can be killed. At walang problema doon sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Pero natigil ba yung gawain ni Pablo? No, it's never. At yun yung challenge sa atin. Kung si Pablo nakakulong, kapag lumabas, anytime pwede siyang i-assassinate, inihuhulog pa nga siya sa basket para makaligtas lang siya dun sa mga mob na gustong gumulpo at pumatay sa kanya. Yun ang sitwasyon niya. Pero hindi tumigil sa gawain si Paul. Tuloy-tuloy. Now, that is a challenge for us. Meron bang papatay sa atin kapag tayo dadalo sa gawain? Think about this. Meron bang mag-assassinate sa atin kapag lumabas ka ng kwarto mo, ng accommodation mo para dumalo? Siguro wala naman, di ba? Wala namang mga matawang, ang polis naghihintay sa labas ng kwarto. Paglabas mo, huhulihin ka. Wala rin naman. Is there any threat at all? Upang tayo makapagsilbi sa Panginoon, meron bang threat? Even you yourselves, you cannot say, walang threat. Walang threat sa gawain, walang threat kapag ako lumabas ng bahay to worship the Lord. So, sabihin, we have no reason para hindi magpagamit sa Diyos. Kasi nga si Pablo nakakulong na at may death threat pa every moment. And yet, nagawa pa rin niya ng mahusay ang kanyang ministry sa Lord. Use this social media. Wag na lang, maganda yung copy-paste, okay lang yon. Pero paminsan-minsan, maglagay ka ng verse, medyo maglagay ka ng konting exhortation. Mas maganda po yun, matututo pa po tayo mag-isip. Uy, John 3:16, i-post mo, okay, copy-paste yan, John 3:16. Then, konting exhortation. Wala yan, No. Konti lang, isang paragraph. Ipaliwanag mo sa mga makakabasa, ano yung verse na ibinigay mo sa kanila. Malaking ministry na po yung mga kapatid. Copy-paste is good, but it can be better kung lalagyan natin ng puso at isipan na mababasa nung magbabasa sa ating mga posts. So, liberty, hindi lamang po
pagagalingin ng Panginoon ating mga puso, kundi lalaya tayo sa anumang bunga nito. At hindi lamang yan, syempre. Because He has anointed me, no, for what? The recovery of sight to the blind. Sino sa atin na hindi naging blind in life? Marami pagkakataon we are blinded by many things. To the point yung ating mga kinakailangan gawin, hindi natin nagagawa. Di ba sabi nga po nila, first things first? Sa buhay po, simple lang, simpleng rule. First things first. Bigyan ko ng konting sa pananalapi. Bisan nakuha ko rin naman to sa isang magaling na nagtuturo about how to handle money. Alam niyo po yung 80-20 principle? Yung sahod mo, let's say, yung 80% niyan, okay, fine, gastusin mo sa lahat ng gusto mong paggastusan. Siyempre naman, make sure naman yung pagkakagastusan natin para kabuhayan din. Sa gawain, sa kabuhayan, okay, fine. Tapos po yung natitirang 20%, ihulog mo sa savings. Yun na lang. 80-20 principle. Makakaipon po kayo mga kapatid. 80-20. 80, okay, kumain ka to the max. At gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Makatulong ka sa iyong mga mahal sa buhay. Makatulong ka sa simbahan. At buy something for yourself and be happy about it. But yung 20%, i-secure mo. After a few months, kasi monthly naman ang sahod, after a few years, malaki na yung 20% na yan. At magkaroon tayo ng isa sa bunga ng Espiritu, pagpipigil sa sarili. Na huwag gagalawin yung 20% na ipinapasok natin sa ating mga bank accounts. Dapat po, meron tayong ipon. Why? Because this ipon is for the future. This 20% monthly is for the future. Hindi po tayo bumabata. Nagmamature po tayo mga kapatid. Aminin man natin o sa hindi. Maaring si Moses, maaring si Abraham, umabot ng 120 pero hindi lumabo ang mata. Be realistic now in our age. Teenager pa nga lang, malabo na mata eh. Nakita niyo yung kaibahan ng panahon ni Moses, panahon ni Abraham sa panahon natin ngayon? So, maluluoy ang ating katawan, hihina ang ating mga energy, ang ating mga power, pero merong naghihintay sa ating 20% na naipon na magagamit natin sa mga panahong hindi na natin kayang kumita ng pera. Ayaw nating maging burden sa ating mga anak, ayaw nating maging burden sa ating mga apo, ayaw natin maging burden sa ating mga magulang, maging burden sa ating mga kapatid. Do it now. Do it now. There is something big that will happen. This 2030, it is starting now mga kapatid. Hindi po forever ang trabaho ng lahat. It is not. So ulitin ko po kung wala pa tayong ipon, wala pa tayong investment, magsimula na tayo mga kapatid. Pasensya na po kayo kung makulit ako pagdating sa bagay na ito. Makulit po ako financial saka sa health. Kung mapapansin ninyo, yung dalawang yan. Why? Because we need it. And this is the reality. We are growing mature. Okay? Hindi na tayo mga bata. Hindi kasi baka may ma-offend Okay. So, recovery of sight to the blind upang makita natin, oo nga. No? Ito pala ako dati, namulat ang aking mga mata. Ito na ako ngayon. At I must live dito sa bagong pagkatao na nilikha ng Panginoon sa akin. Ngayon, pinagaling na ako ng Panginoon sa aking mga regrets, sa aking mga burdens. Then, mamuhay ako ng malusog sa lahat ng aspeto. Malusog spiritually. Number 1, malusog spiritually. And of course naman, walang problema maging malusog physically. Anyway, magkakonekta naman yan eh. Magkakonekta siya. Bakit ang Panginoon lagi tayong pinapaalalahanan that our body is the temple of the Holy Spirit? Kasi gusto pa tayong gamitin ng Panginoon. Yun lang yan. Gusto ng Lord, ma-maximize kita anak. 80 years old na lang ba? Ilang taong ka na ngayon? Gusto kong, kung hindi man naabot ka ng 80, lumampas ka naman lang ng konti.
God just want us to be maximized. Magamit tayo to the max sa kanyang ministry. So, ingatan ang spirituality natin at ingatan din naman yung kinalalagyan ng kaluluwa, which is itong katawan na ito. Let's see clearly kung ano yung ginawa ng Panginoon at ano yung dapat na naging resulta ng kanyang mga ginawa sa atin. And of course, susunod po, to set at liberty those who are oppressed. Nga po pala, ito pa tinitingnan ko sa ibang anggulo. Okay, alam po natin ang pinatutungkulan niyan. Yung mga Israelitang under the yoke of slavery ng mga Romans, even ng sin, yun po talaga pinag-uusapan diyan. But we are using it in a personal basis. Ano pa? Sabi niya, pagagalingin ko ang iyong puso, aayusin ko, palalayain kita sa naging bunga ng lahat ng yan, ang tanikala, ang mga bakal yung mga bakal na nakasabi sa paa mo, tatanggalin kong lahat yan. Yung pagkabulag mo sa katotohanan sa mga bagay na meron ngayon, tatanggalin kong yan lang. Hindi lamang yon. And because of that, meron ka ng liberty. Meron ka na ngayong kalayaan. Ang tunay na kalayaan, mga kapatid, kapag talagang fully 100% na-realize natin, what God meant for us. Ano yung lagi po natin sinasabi sa John 10:10? Di ba? God came, di ba? Dumating siya to the person of the Holy Spirit to give us life. At hallelujah, we have spiritual life forever in heaven. At hindi lamang yun. Habang tayo nasa earth, ano sabi niya? And for you to have it to the full. Buhay na ganap at kasiyasiya. Doon tayo sa kasiyasiya. Ang buhay po dapat ng isang Kristiyano, yun ang disenyo ng Panginoon sa buhay, especially ng mga Kristiyano, laging masaya. Inaawit nga natin dati yun, di ba? Nung nandito pa si Kuya Joem, yung mga charismatic songs, pinapaawit niya. Ang buhay ng isang Kristiyano, masayang tunay. Totoo po yun. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, yung kanyang nais. Kung ano yung nais natin sa mga anak natin, maging masaya sila, lalong-lalo ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, lagi po tayong masaya sa buhay. Sa kaya nga po ito, di ba? Yung kalayaan, iba ang dulot kapag ang isang tao malaya na. Meron po ba sa ating ex-convict? Hindi, huwag nyo na sagutin pala. Huwag nyo na sabihin ko ano yung naging kaso ninyo nung nakaraan na yon. Pero imagine nyo, siguro naman nakikita natin, di ba? Ano yung pakiramdam ng mga taong nakulong, tapos lumaya? Di ba? Freedom. Freedom! Ang saya-saya, makakasakay na ako ulit ng jeep. yung amoy ng tricycle, maamoy ko ulit. Or what. Di ba? Yung kaagad. Iba yung bunga ng freedom. Ibang ligaya. At yun yung mararanasan ng sinamang tao na dumaan sa special healing ng ating Lord. Kalayaan. At sinabi rin naman po sa Biblia, bilang footnote, kalayaan hindi para gumawa ng another kalokohan or kasalanan, kundi kalayaan para magsilbi sa ating Panginoon. Kasi dalawa kasi ang pwedeng gawin ng tao sa kalayaan niya. Di ba? Gumawa ng kalokohan or gumawa ng kabutihan. Doon tayo sa kabutihan, mga kapatid. Pinalaya tayo ng Panginoon upang maging servant niya. At kikilalanin tayo ng Panginoon na what? Tayo yung mga raw, hindi na tayo alipin eh. You are not my servants anymore, but you're my friend. Diba? You are my friend, as in, pinalaya kita so you can enjoy life and we will be friend in the remaining years of your life. Kapag nangyari na pong lahat yan sa ating buhay, ano yung mga susunod na mangyayari? At makikita po natin dyan sa panghuli. To proclaim the acceptable year of the Lord. Ang ibig sabihin dyan, then it's about time for us. Ipatotoo natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Alam mo, dati akong baliw, pero ngayon hindi na. Baliw sa kayamanan. Di ba? Alam mo, dati akong ganun, pero maraming salamat sa Panginoon. Sa tulong niya, I'm here now, talking to you. Bigyan ko kayo ng napakasimple lang. Halimbawa, may mga fear. Di ba? Merong fear sa pagharap sa maraming tao. Sa simula lang naman yun eh. Di ba marami sa atin hindi makapagpatotoo kasi natatakot? Baka pag umaakit na, bigla siyang manghina, gumagapang na dyan. Sa simula lang naman kasi yun. Pero later on, pag nasanay tayo, gustong-gusto mo na ngayon laging tumatayo, ipinagpapasalamat yung ginawa ng Panginoon sa atin. Sa simula lang po yung ganyan. Sabi nga nila, maganda po kasi yung sinabi nila, all you have to do is take the first step. And the remaining steps, it will be the Lord's.
Di ba? Bahala na ang Panginoon sa iyo. Yung unang hakbang lang po ang kinakailangan ng Panginoon sa atin. Yung first step, ngayong naranasan na natin ang kanyang kagalingan, naranasan na natin yung kanyang liberty, yung kanyang pagpapalaya. So isipin po natin, in this life, ngayon matatagal na tayo mga Kristiyano, it's up to you. If you will keep, we will do a little journal. Actually, ito yung, Lord, ang tagal ko na pong Kristiyano, naglilid na ako sa church, minister na ako, pero ito po yung mga bagay na hanggang ngayon po gumugulo sa akin po sa isipan. Ito po yung mga bagay na kapag naalala ko, yung self-worth ko, ang baba, bumababa. Ang feeling ko, I'm not worthy. Ang feeling ko po, nagiging burden ako sa iba. Then pray for that. Pray for that. No? Pray for that. Kapag dumating yung time, yung epekto ng prayer natin sa Panginoon, nariyan na siya, then, get rid of it. That's it. Ngayon, panghuli po, bago ako magwakas, maaring wala tayong burden sa anumang bagay sa buhay. Hindi ko kailanman naging burden ng mga parents ko, hindi naging burden ng aking pamilya, hindi naging burden yung mga kasama ko sa church, hindi naging burden ang lahat ng ito, and yet, napakabigat ng aking nararamdaman. Because sometimes po nangyayari, our burden, our heaviest burden in life is ourselves. Mahirap pong i-unload yung burden na yan. Paano mong tatanggalin sa balikat mo yung sarili mo? Kapag yun na nararamdaman natin, it's about time for you to ask help from the Lord. Kayang-kaya ng Diyos yan. Kaya hindi ba pag meron tayong tinatanong, ano bang problema? Sabihin mo, meron bang umaaway sa'yo? May umagaw ba ng, wala naman. Actually, napaka-okay naman lahat-lahat. Ewan ko ba't ganito nararamdaman ko? Maybe your burden is yourself. Mahirap po yun. Kasi anything, hindi kasamang sarili mo, ang dali kasi yung iwan. Itcha-chop off mo lang yan sa tulong ng Panginoon, okay na. But if your burden is yourself, then ask the Lord for help. And it is emergency. It is emergency. So sa ating prayer time, sa ating quiet time, do not forget to pray for ourselves then. Lord, I feel heavy for myself. Nabibigatan akong dalhin ng aking sarili. Help me, O God. Help me, O Lord. Ang Lord pa naman, napaka-perfect niya pagdating dyan. Imagine the cross. Remember the cross? The cross is heavier than us. At sa katerbang tao ang nakapatong sa cross na yun ang dalhin ng Panginoon. It is not just the cross. It is not just the wood. But imagine all the sinners nakasampa sa cross ni Jesus. Nakasampa lahat sa kanyang balikat. From Adam hanggang kahuli-huli ang kaluluwang ipanganganak sa mundong ito, nakasampa lahat yan sa balikat ng Panginoon at nakaya pong dalhin. How much more us? So kayang-kaya po ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. He is a great healer. There is nothing impossible with the Lord. Sadyang may mga bagay na ang gusto ng Panginoon, kapag dinil natin yung problema mo, anak, I will be with you for many, many months. Parang mga nurse lang, di ba? Parang mga doctors, right? Kinukumusta ka, di ba? Mataas na ministry po sa harap ng ating Panginoon ang mga nasa hospital, to be honest. Madalas ko na nasasabi yon. Ang kaibahan kasi ng mga nasa medical field, their business ay yung buhay ng kapwa nila tao. Yes. Kaya doon ko po tinitignan yan. Their business is to take care of the well-being of another person. Sa kaya po yung mga kapatiran natin sa medical field, yes, I know, maaaring marating ng time, napakahirap. But remember, natutuwa ang Lord sa inyo. Our great healer. The greatest doctor of all time. And lastly, ang sabi po ng ating Panginoon sa Psalms 147, tandaan po natin, He heals the brokenhearted, at hindi lamang yon, and binds up their wounds. Andun yung pag-aalaga, continually na ating Panginoon. Basta't pag sinabi ng Lord na dito ka lang sa emergency room, dito ka muna sa ICU, stay there. Hanggang sa matapos na ang Panginoon sa kanyang ginagawa sa ating buhay until dumating yung liberty, yung freedom na nais ng Panginoon para sa atin. Tayong lahat po yung mukha tayong manalangin. Lord, thank you very much sa inyong pagiging great healer in our lives. Yung mga bagay na hindi kayang gamutin ng gamot,
hindi kayang gamutin, Panginoon, ng mga doctors, even ng mga nurses. You can fix those things, Lord. Lord, we are praying, tignan mo ang aming mga puso ngayon, ang aming isip. Maaring meron kaming brokenness sa aming mga buhay. At maaring hindi po namin namamalayan dahil nasanay na kami sa mga resulta na ito. Lord, we are asking for your help. If ourselves, ang aming sarili, ang aming pinakamabigat na burden, Lord, again, humihingi po kami ng saklolo, Panginoon. Ito po yung mga bagay na inaamin namin, we are powerless to fix. Kaya Father, umaasa kami na mula ngayon sa mga susunod na sandali ng aming mga buhay, that kind of personal, special healing na nangungumula sa inyo ay mararanasan namin each and every day habang kami nabubuhay sa mundong ito. Kaya Lord, muli po, lagyan po ninyo ng joy ang aming mga puso at isipan. Lagyan po ninyo ng happiness, Panginoon. Lagyan po ninyo ng hope. Lagyan po ninyo ng perseverance, ng long suffering. This is the kinds of medicines na kaya mong ibigay sa amin na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya amang makapangyarihan, maraming salamat po. Ibinabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan, kadakilaan. In the name of your Son, Jesus Christ, sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu. Amen and amen.